at mabuhay siya sapagkat ngayon, tagapagsalita natin ang lalaking ito, ang tapat na pastor at ministro ng Diyos, si Pastor Abel Cordero. Take it away. Hinahayaan nating humaba ang introduction kapag Filipino Day. Kasi yan ay kasama sa kultura natin, ang mainit na pagtanggap sa panauhin. At ako naman ang susunod. Pinapasalamatan ko po ang inyong iglesia sa inyong pagtitiwala na maging tagapagsalita ng Panginoon simula kagabi hanggang mamayang hapon. Aking naranasan ang kabutihang loob ng mag-asawang ito, Pastor Ramon at si Sister Evangeline Lynn. At ako po'y nakiusap talaga na sa kanila tumira. Kasi gusto kong malaman kung ayos ang palakad niya sa inyo. Ay masasabi ko kung ayos. Sapagkat maganda ang pagkakatrain ni Pastor Alabata. Sa katotohanan po ay talagang sabik ako na makausap ang aking mga kamanggagawa sapagkat ako'y naniniwala na ang ating iglesia ay pang-global, pang-sanglibutan. Pag kayo may problema, problema ko rin. Kapag ako'y maligaya, dapat maligaya rin kayo. Sapagkat tayo isang iglesia naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag ng Panginoon para sa isang misyon. Pinapasalamatan ko si Dr. Larry sa kanyang walang sawang pag-anyaya. Nabanggit ko kagabi na 2 taon, inimbitahan niya ako ng 1 taon, ako'y tumanggi sapagkat nagpunta yata ako sa Alberta o sa Toronto at kagagaling ko lamang ng Rome para sa isa ring pagpupulong na kagaya nito. Hindi siya nagsawa. Ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat ang kinuha niyang ticket sa akin ay alas 6 ng umaga. Kaya gumising kami alas 3:30 ng madaling araw. At nakiusap ako sa kanya na paliparin niya na ako ng Sabado ng gabi sapagkat maiiwan ang aking mga anak. Ay hindi niya naramdaman na gusto kong isama ang aking mga anak. Ang sabi niya ay, napakadali naman ang alis mo. Gawin mo ng Lunes, maipasyal kita. Sabi ko, isa mo naman ako ipapasyal, napakahangin naman sa Centennial. Sabi ko, alis na lang ako ng Linggo. Nalimutan ko naman na meron pala nga akong angkan dito. At meron din akong mga kaibigan na ngayon ay narito from Indiana. Kinikilala ko ang inyong presensya. Dati ako mga kamiyembro sa Pilipinas, galing Indiana. Meron tayong kamag-anak na galing sa Minnesota. At ako'y mayroong angkan na galing sa Gurney. Narito sila, ang aking bayaw, ang aking pamangkin. At ang aking isang pamangkin, yung kanyang asawa ay nasa hospital at nanganak. Kaya ako'y makikiusap sa inyo, bagaman ako inyong pinamasahihan, ako'y aalis na pagkatapos ng aking pagkasalita mamaya kasama ang aking asawa. Ano po? Sabihin ko sa inyo mamaya ang ating topic. Ako'y nakiusap kay Pastor Baldovino bago ko iset ang aking appointment. Kasi meron din akong pamangkin dito na mga Almonte. Sabi ko, doon na lang ako tutulog mamayang gabi. Si Jeng at saka si Emerson. Nakakatuwa mga kapatid, kahit saan ka magpunta, di ba? Meron kang mga taong pareho ang inyong iniisip, pareho ang inyong adhikain, pareho ang inyong pananampalataya. At hindi ko alam na mahal ako ni Asing Kamato. Galing Lumalinda, pinuntahan ako rito. Meron silang reunion, mga taga-California. Kaya mamaya, alam mo sa church namin mga kapatid, sinasabi ko, ang bawat potluck ay para sa mga bisita. Kaya yung mga bisita na una, kaya Asing, una ka mamaya sa pila. Kailan hindi ko ito iglesia? Narito ang aking mga kaibigan sa PUC. Sinani nandito. At balita ko ay dadagitin daw ninyo ako mamaya. Alam niyo yung dagit? Kukunin. Baka akala ninyo magaling ako magtagalog. Ako'y hirap na hirap ding magtagalog. Baka para ito si Brother Danny Kaagbaya. Hindi nagbabago ang itsura. Basta anak ng Diyos, walang pangit. Masama lang ang itsura. Ang pagiging Pilipino, mga kapatid, ay
gusto nating buhayin sa pagkasalita, sa pananamit, sa pagkain, dadapuat kapag ako'y nanalangin na mamaya, bayaan ninyo ang banal na Espiritu ang siyang mangusap. Wala akong alam na ibang salita kundi Batanggenyo, mga kapatid. Ang Tagalog ko ay hindi Tagalog Bulacan. Ang aking Tagalog ay Batangas. Napangurngur sa Tagurtor. Yun ang aking alam. Yun ang aking mga Tagalog. Dadapot ang aking asawa, ipinagmamalaki kong bagaman siya'y laki sa Bisaya at alam niyang mag-Ilonggo, alam niya mag-Cebuan, siya'y Waray, ingat kayo dyan. Ako'y lumalamas ng balisong pero ang nguso niya ay pag-iingatan niya. Pero ang kultura na ating ipinagmamalaki sa Panginoon ay kulturang Kristiyano, kultura ng Biblia. Kaya tayo lahat ay binabago patungo sa likas ng ating Panginoong Hesus. Ang tanghaling ito ay tanghali ng instruksyon. Noon of instruction. Sabi ko, mag-i-English ako. Pagtingin ko doon, hinakot lahat na mag-English. Sabi ko, wala akong excuse. Mahihirapan ngayon ako maghanap ng mga Tagalog sa mga iniisip kong mga salita na mabubuti na dapat kong i-share sa inyo, ibahagi sa inyo. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Hindi ako magsesermon, bagaman marahil ay ang aking style ay sermon, gusto kong magkaroon tayo ng instruction from the Lord. Ano ang instruction? Alam niyo na, ha? Yun ang sarap sa Tagalog. Sarap sa Pilipino, napakaraming salita. Wala na ba akong papasalamatan na baka magtampo? Kagabi ay sinabi ko, mga kapatid, na ang banal na Espiritu, kinakailangan tayo mabautismuhan sa araw-araw. Yan ang aking paksa kagabi. Baptism of the Holy Spirit. Hindi ko tinalakay sa inyo ang pagbuhos ng huling ulan, latter rain. Ang aking binanggit ko sa inyo kagabi, ay ang aking iniisip na maraming Seventh-day Adventist na nag-iisip lagi at nag-aadhika ng pagating ng Panginoon, dadapat yung araw-araw na pagbuhos, yung bautismo ng Banal na Espiritu ay ating nakakaligtaan. Sa bawat bautismo ng Banal na Espiritu ay nangangahulugan ng araw-araw na pagbabago ng ating mga likas. Sino sa inyo ang nananalangin tuwing umaga? Panginoon, alam niyo namang mainitin ang ulo ko. Ako'y pa sa trabaho. Baka naman pwede ninyong baguhin ang aking paningin, ang pananaw sa aking boss, sa aking secretary. Sino sa inyo nanalangin kapag kagabi? Mahal na Diyos, napagsalitaan ko yata ng masama ang aking asawa. Bigyan mo ko ng lakas ng loob humingi ng tawad. Di ba? Alam niyo ang panalangin natin sa umaga? Panginoon, ako'y magdadrive na naman. Alam mo naman ako'y kaskasero. Ay baka ako'y mabangga. Eh naman akong iingatan. Ayan, di ba? Yan ang ating panalangin eh. Panginoon, abay, ako'y napakain na naman ng ice cream eh. Ay tataas na naman ang aking sugar. Ay ako naman yung pagalingin. Ayan. Ayun ay pangsariling panalangin. Ano? Maganda yung panalangin na pagbabago ng ating likas. Sapagat pag ang likas ang nauna, lahat ng lifestyle o habit ay susunod. Mamayang hapon, pagkatapos kong makausap ang ating mga... Kayo ba'y umaamin na kayo matatanda na? Yung ating mga katandaan, ay makikiusap ako sa inyo. Sasabihin ko sa inyo ang nakita kong 8 issue sa ating iglesia na gusto kong ating gawa ng paraan na mabago. At ang kalahati ng panahon na ibibigay ko sa aking asawa. Kung naisip niyo na ginagamit ako ng Panginoon, pag narinig niyo ang aking asawa, ay inyong makikitang may Panginoon nga pala. At ang kanyang lektura na kanyang ibibigay ay something na mayroon kayong leksyon na mapupulot. At gagawin natin ito ang masaya. Kung kayo ay hindi pa kasama sa Seventh-day Adventist Church, this is the day you should be here. Gusto kong malaman ninyo na ang Seventh-day Adventist Church ay hindi kulto. Hindi ito isang grupo na nangangasiway, isang tao. Naniniwala tayo na ang Seventh-day Adventist Church, ang ating pinuno at founder, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Tayo mga taong naghihintay sa ikalawang pagating ng Panginoon. Tayo mga taong nangingili ng araw ng Sabbath sapagkat siya ng kanyang tagubilin. At habang tayo naghihintay, naghahanda tayo sa kanyang pagdating. Naghahanda tayo sa pagbuhos ng Banal na Espiritu. Kaya, yun ang gusto kong inyong maranasan ngayong tanghali. Tayo manalangin. Mahal na Diyos, gugugulin namin ang araw ng Sabbath sa tamang paraan. Makikinig kami sa inyo. Kami ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Tulungan mo kami, O Diyos, na makaunawa ng inyong turo sa oras na ito. Ito po aking ipinakikiusap sa inyong mahal na Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Simula na mga pangasawa ko, ang aking asawa, ako'y higit naging masunurin. Ang sabi ni Brother Larry Asuncion, magsasalita ka sa Hinsdale upang gawin mo ang tatlong bagay. Una, sa pagiging mayaman naming Pilipino, nating Pilipino at tayo naging ibang bayan, gusto kong ipalaala mo sa mga kapatid ang mga magagandang bagay na ating natutunan sa Pilipinas at kinakailangang ikalat natin sa Amerika. Abay, okay ako doon. Ikalawa, ang sabi niya bilang mga magulang, kinakailangang ating ituro sa ating mga anak ang ating mga kagalingan na ating natutunan sa Pilipinas. Okay ako ron. Ang sabi niyang pangatlo, ang sabi niya bilang mga Adventist Christians, yun namang ipaalaala sa amin na hindi kami nasa Amerika upang magpasagana ng mga ari-arian. Hindi upang mag-ipon ng salapi para sa mga bagay na hindi namin nalalaman kung anong pagkakagastusan, kundi maigugol sa pangangaral ng kaluluwa. Okay ako ron. Sapagkat kung wala akong inuukoyan doon, hindi ako pupunta rito. So, totoo lang mga kapatid. Palibhasa'y iisa ang aming adhikain at ang inyong adhikain, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na Kanya akong gagamitin. Dahil andito, iniisip ko na magsalita ako sa ating mga magulang. I'd like to talk to our parents today. Kung ang sikreto at lihim ng gawain, kung ang lihim ng success o tagumpay ng gawain ay sa pamamagitan ng mga pastor, ako'y naniniwala sa sambahayan na ang lihim ng tagumpay ng bawat sambahayan ay nasa sa magulang. Ang mga magulang ang gumagawa ng alituntunin sa tahanan, hindi anak. Baka lang nalilimutan ninyo mga kapatid. Parang Kristiyano. Ang Kristiyano, kapag kayo'y Kristiyano, ang gumagawa ng alituntunin ay Diyos, hindi kayo. Yun may alam na ninyo kaya baka nalimutan ninyo. Maraming Kristiyano ngayon, tayo ang gumagawa ng rule sa God. Lord, alam ko namang understanding ka Pero pwede bang okay na ba to? We ask confirmation from the Lord. Ako'y makikiusap sa inyo ngayong tanghali. Ang tunay na tahanan, ang nangangasiwa, magulang, hindi anak. Ano pa? Kaya may tatlo akong tagubilin sa inyo. Ang pangunahing paniniwala ng isang Christian parent, ang kanyang tatlong conviction, kayong mga bagong kasal, at kayong hindi pa nag-aasawa, kayo mag-isip-isip, masarap ang may asawa. Kung gusto naman ninyong makakuha ng tamang asawa, ay magtanong-tanong kayo. Pero wag ninyong hahanapin yung asawa ay ibinibigay. Yun ay ipinapanalangin sa Panginoon. Mamayang hapon, kung sa inyong gustong mag-asawa, may sasabihin ako sa inyo. Sikreto. Una, ang unang conviction o pangunahing paniniwala ng Kristiyanong magulang ay, ako'y magbibigay sulit sa Panginoon. Accountable. Don't forget that. Huwag niyong kalilimutan. Kung kayo rin lamang ay nagdesisyon o nagpasyang mag-asawa, huwag niyong kalilimutan, kayo ay merong kapananagutan sa Panginoon. Tayo ay mananagot sa Kanya. Natatandaan ba ninyo si Samuel? Noong kausapin siya ni Eli, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakailanman dahil sa kasamaan na kaniyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili. Did you hear that? Nang dahilan sa pagiging irresponsable ng magulang, pati yung anak ay nadamay. Nagdala ng sumpa, hindi lamang sa sambahayan, kundi sa mga anak. At hindi niya sinangsala sila. Ano ang ibang salita sa sangsala? Ano ang sangsala sa Hiligay noon? Sinaway, pinigil. Ano pa? Alam niyo, ang Tagalog napakayaman. Anong Tagalog sa kere? Natanong ko si Pastor Ramon, anong Tagalog sa kere? Anong Cebuan sa kere? Sa Batangas, marami yan. Bit-bit, kilik, sunong, baktot, dala. Yan, di ba? Pag dito, kilik. Pag dito, sunong. Pag dito, pasan. Ang sinangsala, mga kapatid, dinisiplina, sinaway. Hindi lamang basta pinansin, kundi sinangsala, sinaway.
At si Samuel ay nagkataon na hindi niya sinaway ang kanyang mga anak. Natatandaan ba ninyo ang nakasulat sa Roma 14:12? Ang bawat isa'y magbibigay sulit sa Panginoon. Everyone is accountable, will make an account to God. Magbibigay sulit sa Panginoon. Dadapot, ako'y may magandang balita sa inyo. Ang magandang balita ko sa inyo ito, kung meron kayong anak na suwail, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang ganda nito. Bagaman sinuwi si Daniel at si Job ay nangandoon, God has their approval. Approve sila ng ating Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang sabi dito ay, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa mag-itan ng kanilang katuwiran. Hindi ba ang ganda nun? May mga magulang tayo na kapag ang kanilang mga anak ay napalisya, hindi na sumisimba, hindi na dumadalo. Tumitigil na sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Marahil napapahiya, marahil nag-iisip na nawala na ng kabuluhan ang kanilang pagiging magulang. Ako'y nakikiusap sa inyo mga kapatid, hindi yun ang tamang pag-arap sa suliranin ng buhay. Ako'y naniniwalang ito yung mga character-forming situations or circumstances. Ito'y binigay sa inyo, ipinahintulot na ibigay sa inyo ng Panginoon upang ang ating mga likas ay mabago. I like that. Ang ganda ng talata. Ngayon, puntahan natin ang Ezekiel, Kapitulo 8, talatang 20. Nasasanay kayo na lahat ng talata ay nasa screen, hindi maganda yan. Pumunta kayo sa Biblia, mga kapatid. Ezekiel, chapter 18, verse 20. Nung matutunan ko ang PowerPoint na ito, sabi ko si Jesus, 5,000 ang tagapagsalita, walang PowerPoint. Kung kailan nag-PowerPoint, saka tumamad ang mga miyembro. Puntahan natin. Ezekiel, Kapitulo 18, talatang 20. Ang aking Biblia ay diglot. Hati Tagalog, hati Ingles. 18:20. Handa na ba kayo, mga kapatid? Ito ang sabi ng talata. Ang kaluluwa na nagkakasala, pamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya. Ayon ng Diyos sana na mayroong masama. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ni numan. Dadapot ang sabi ng Panginoon, hindi naman ako ganon. Kaya meron tayong kasabihan, hindi naman kasabihan, narinig ninyo sa mga manggagawang kagaya namin, salvation is personal. Ang kaligtasan ay personal. Bakit? Sapagkat binigyan kayo ng Diyos ng kaparehong takalang banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang sa nangungusap sa inyong mga anak na magbagong buhay. Ituwid ang kanilang landas. At ang mga magulang, kinakailangan kumbinsihin natin ang Diyos at ang ating sarili na ginagawa natin ang lahat ng ating paraan upang gawin natin ang ating parenthood at ang ating pagiging magulang ayon sa alituntunin ng ating mahal na Panginoon. Accountability. Kumusta mga kapatid ang inyong mga anak? Nasasaan ang inyong mga anak? Nasa inyo ba ang tabi? Nasa kabila ba? Hindi ko kayo kilala. At walang lilingon sa kapwa kapatid. Nasasaan ang inyong mga anak? Ang ibang anak ninyo nasa Pilipinas. Inyo bang nakukumusta ang kanilang kalagayan spiritual? Inyo bang ipinamumulat sa kanila, anak, araw-araw ay dumarating ang bautismo ng Banal na Espiritu, nakatanggap ka ba kahapon? Nakatanggap ka ba ngayon? Ang adhikain ng isang magulang na nasa Panginoon ay ang bata ay maturuan ng tungkol sa Biblia. Paminsan-minsan, alam niyo mga kapatid, natatandaan ko ang kasaysayan ni Lot. Natatandaan ba niyo sabi ng anghel kay Lot? Puntahan mo yung iyong mga manugang at ang iyong mga anak. Pinuntahan niya ba o hindi? Pinuntahan, di ba? Naniwala ba sa kanya o hindi? Hindi. Bakit? Did you remember kung ano ang sabi ng Biblia? Alam niyo ang sabi ng Biblia? Ang akala ng mga manugang, nagbibiro si bianan. Nung mabasa ko yun, sabi ko, teka,
Baka ang buhay ni Lot ay puro biro. Alam niyo, dumating na yung point sa life ko, meron akong anak na 18, may anak akong 16. Anak, when you talk to me, don't talk to me always like you talk to your friend. Yung mga language mo, yung iyong pakikipag-communicate, gusto kong malaman mo ako o magulang mo. So when I say something, take it seriously. It's from a parent, galing sa magulang. Yun palang sambahayan na puro biro. Darating ang panahon, pa nagseryoso kayo, hindi kayo paniniwalaan. Amen, sa kasaysayan ni Lord. Kaya ang ibig kong sabihin, sana sa bawat usapan ninyong mga anak ng inyong sambahayan, mayroong sa Panginoon. At pag dumating yung pag-uusap na iyon, doon ibinubuhos ang banal na Espiritu sa puso ng inyong mga anak. Accountability. At ang Bibliang ito'y binubuksan sa harap nila. Natatandaan ko yung tatay ko, alam nyo? Ang tatay ko pag-worship sa umaga, typical na Pilipino. Yan, alam ng mga pamangking ko, ginagawa rin namin yan sa kanila. Kahit kami tulog, pag-worship time, bubuhatin kami, simula doon sa kama. Pag nakatulog kami, nalampas sa orasyon, bubuhatin kami, lalagay kami doon saan? Hindi ko alam kung sala yun o kitchen o ano eh. Kasi ang bahay naman natin ay isang korte, di ba? Isang banig yan. Basta doon lang sa maluwang. Bubuhatin, si kuya, si ate, buhat kaming lahat. Ang tatay, siyang kakanta. Pagkatapos siya rin ang babasa ng tupiko. Tapos, siya rin ang mananalangin. Siya rin ang kakanta ng, Thank you, Lord, for saving my soul. Di ba? Biyernes ng gabi, ganun. Pong Jesus, lubog ng araw. Di ba? Ang mga kantahin ng una. Kami lumalapit, O Diyos ng pag-ibig. Ganun pa di ba? May andayon. Alam niyo, naririnig namin yun. Hindi lang kami gumigising. Kaya yan din ang aking mga anak. Pag sinabing, 5 minutes to worship, alam na ng mga bata yan. Kung sakaling tutulog na yung ina, at na-late na lang sabi ng 5 minutes, pag sinabing, worship time, kahit anong ginagawa mga kapatid, aalis talaga sa kinauupuan. Mahirap para sa akin sa umpisa. Pag gumawa ka ng sermon, alam mo naman, dire-diretso yan. Kaya may usapan kami ng asawa ko, pag may ginagawa ko na alaman mo, mahirap, huwag ka munang tatawag ng worship. Sapagkat yan ang kinalakhan. Alam nyo, yung mga anak ninyo na maliliit, akala lang nyo hindi nakikinig. Nakikinig yan pag nagbuklat kayo ng Biblia. Ang aking lang ipakikiusap sa inyo, huwag nyo hayaang sila'y patakbo-takbo habang kayo nagbubuklat ng Biblia. Nahihili ako sa mga Muslim at sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, pag bumuklat ng Biblia, talagang may pagganyan pa. Tayong mga Pilipino, tayong mga Adventista, pag nagbuklat ng Biblia, doon nadukot ng suklay. Pag nananalangin, doon nag-aayos ng kilay. Di ba? Kung kailan nakapikit na nananalangin na yung pastor at iniisip niyang ihatid ang kanyang kapulungan sa Panginoon, doon naman tayo. Di ba? Doon tayo doon inaalis natin ang ating pansin. Napansin niyo ito, ano? Ginagawa ninyo kasi. Ako din, guilty ako dyan mga kapatid. Hindi ako narito upang kay hatulan. Ang akin lang ibig sabihin sa inyo mga kapatid, ang Bibliang ito ay available pa sa atin hanggang ngayon. Ito ang nagkapatuwid ng langdas ng ating mga anak. Ako'y may sikreto pang ibibigay sa inyo, ibubunyag sa inyo. Ako'y naniniwala na ang isang biyayang ibinigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist Church ay ang sulat ni Ellen White. Spirit of Prophecy. Kung kayo may maliliit na mga anak, o nakaligtaan ninyo ito, ngayong malalaki na ang inyong mga anak, hindi pa huli upang basahin ninyo ang child guidance. Alam niyo, ang child guidance, napakayaman sa payo. Sabihin ko sa inyo ang mga chapter, at pinaghirapan ko itong i-translate. Tahanan ng unang paaralan, mga pamamaraan at aklat aralin, walang iba kundi ang Biblia. Mga gurong nasanay ng sapat. Ika-4, pagsunod, ang pinakamahalagang aralin. Panglima, ang sabi ng chapter, iba pang batayang aralin, mga aralin sa praktikal na kagalingan. Pagpapayabong ng mga katangiang Kristiyano. Very biblical. At kung gusto niyo ng practical na mga payo, child guidance, ang pinakamahalaga sa lahat na gawain, pagpapaunlad ng likas, mga pangunahing sangkap ng paghuhubog ng likas,
disiplina at ang pagkapatupad nito, mga maling disiplina, pagkapaunlad ng mga kapangyarihang pangkaisipan, mental power, ang araw ng pagtutuos, the day of judgment, pagkapanatili ng kalakasan ng katawan, kalima, nag-aangkop, nakasuotan, pati pala damit. May payo. Ako may natutunan sa Pilipinas. Nung ako'y nasa Pilipinas, parating isinasali yung kanyang bata sa perya. Hindi, yung singing contest, pagkapiestahan. Iniuutang ng damit na mga mamahal at mga makikinang, di ba, para ibihes. Nung nagdalaga na at humihingi ng pambili ng damit, minura. Batang-bata mo pa, napakahilig mo sa damit. Kamahal-mahal na yan. Sino nagturo? Ikaw! Tinuruan mo na nung bata pa, magdamit ng mga pangmundo, at ngayong lumaki na, nagre-reklamo ka na makamundo ang iyong anak. Minsan meron tayong accountability. Kaya pati pala kasuotan ay nagre-reflect ng reverence ng ating mahal na Diyos. Pagpuko ng mga kapayaring espiritual, pagkapanatili ng karanasang pangkabanalan, araw ng pagtutuos. Ang isa pang aklat na gusto kong ipayo sa inyo ay Adventist Home. Hindi ko nababanggitin, nahihirapan ako magtagalog. Kasi mahaba masyadong bigkasin, marami pa akong sasabihin. Pero yan ang mga title, mga kapatid. Uy, ama, pamikis sa tahanan. Uy, sabi ng asawa ko, ay sa wakas, naging reyna din ako nang mabasa ito. Reyna ng buong sambahayan. Mga anak, junior partners. I like that. Nakababatang katampal. Alam niyo, ang isang pinag-aaralan yung mag-asawa, when you make a decision, gawin ninyong parang council. You involve your children. Huwag kayong mag-decision sa sambahayan na hindi sila kasama. At pag sila'y sumikad at sila'y nag-rebelde, reklamo kayo. Kasi hindi nyo isinasama sa inyong mga plano. High school, isama nyo na. 8th grade, isama nyo na sa plano. Anak, bibili tayo ng ganito, what do you think? Kayo rin naman na masusunod. Inyo lamang silang ini-involve. Hindi ba? What color do you want? Oh, I like red, Mom. Oh, I think red is too much. What about orange? No, I don't like it, Mom. What about green? I think gray is all right. Laksan mo lang yung boses mo. Okay na yon. Oy, may pala, sasabihin pa akong isa. Ang mga bata sa Amerika, hayaan ninyong makipagtalastasan sa inyo. Kalimutan niyo yung Philippine style na ang anak niya, sinabi na eh. Ganyan tayo, di ba? Madaan ka sa tingin. Alam mo, itong si Kakasiano, ang kapatid nito, isang kaltis ng kamay. Ang mga anak, ay best friend ng tatay ko. Aba, ang tatay ko hindi marunong mangganyan. Kuret! Sa kapilya. Sabi ng tatay ko, sino nagpapatok diyan? Ay, yung ano, sino nagpapatok? Sino nagpapatok? Sino nagpapatok? Ay, ako pala. Naku, yari. Hila sa bahay, yung ribuho, na kami gumagawa kami ng gulo. Pak, 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 pak. Pambira ka at pinahiya mo ako. Ako pa naman ang matanda sa iglesia. Ako pa naman ang nagsaway doon. Ikaw pala. Hindi ko yung maintindihan, mga kapatid. Pero hinayaan ko lang ako'y banata ng ribuho. Pero sa Amerika, mga kapatid, hindi gano'n. Yun ang kultura namang nakututunan ko dito. Kayo makikinig sa inyong mga anak. Pero pag kayo pinagtaasan ng boses, yun ang huwag niyong papayagan. When they raise their voice, that's disrespect. But when they argue with you, that's healthy. That's health. Pag kayo pinupuluso po, magtiis kayo. Ay, yun ang adjustment na may mag-asawa. Yung anak ko, leader, paano gagawin mo? Ay, talagang gano'n, namimiluso po. Pero itutuwid mo lang ng kaunti. But when they raise their voice, they cross the boundary, the limit. Kaya huwag niyo nga hayaan yun, mga kapatid. Ay, huwag naman kayong lalaban ng pataasan ng boses. Alam niyo ang antidote ng mataas na boses? Mababang boses. Kahit ang asawa ninyo. Pag ang asawa niyong babae ay nagtaas ng boses, i-divorce na. Hindi divorce. Huwag naman. Sabi niya, nataas ang boses. Tandaan niyo yan, sinabi ko, mga kapatid. Ako'y bata pa sa inyo. Pero tandaan niyo, ang apoy ay naghahanap ng tuyong damo at ng papel. Ang galit, ang hatred, at ang divorce ay naghahanap ng walang hamog ng banal na espiritu.
Pero pag kayo'y moistened by the Holy Spirit, ay magiging mature tayo sa Panginoon. Yan ang mga title na gusto kong malaman ng ating mga bagong kasal. Ang taong ito ay isang Austrian-American scientist na ang kanyang espesyalista ay ano ang epekto ng communication, ng mga communication media sa ating isipan. Ang taong ito inilagay ko rito sapagkat ako'y may pakikiusap sa ating mga magulang. Kayong mga magulang na gustong maghanda ng inyong mga anak sa langit, hindi ko kayo kilala, ako'y aalis na bukas. Kaya masasabihin ako sa inyo, tigilan na ninyo ang kapapanood ng soap opera. Yung mga teleserye. Ako'y bata sa inyo, ako'y gumagalang sa inyo, Pero sa akin lang karanasan bilang pastor, sa halip na Biblia, teleserye, sa halip na magatin ng Bible study, teleserye, sabi nung isang pamangkin, sarap talaga makipag-usap sa mga Pilipino, nahaba ang oras. Sabi nung isang, ang aking namatay na tiya ay uliran sa Panginoon. Uliran sa Sabbath keeping. Pero pag may laro na ang Lakers, nagsasara ng pinto pag Biyernes ng gabi. Alam ng mga anak yan. Hindi, akala lang yun, tatago kayo. Alam nila yan. Kaya yung inyong mga teleserye, anak, masama ang pakiramdam ko, ikaw na muna ang pumunta doon at ako lamang emero, masama ang pakiramdam. Ay, nanunood. Filipino channel. Korean pa, hindi na nahiya. Filipino, Korean pinapanood. Alam niyo, ang sabi ng scientist na ito, mga kapatid, ang nanonood ng soap opera, kaya lang pala sila'y addicted dyan, tatlo ang kanilang gusto. Pangginhawa ng kalooban, emotional release. Number 2, katuparan ng mga bagay na sadyang di ka panipaniwala, fantasyful. Papayag ba kayo, anak kayo ng Diyos? Hindi naman sa inuuto-uto. Yun may salita lang natin, Kayo ay, yun na nga. Papayag ba kayo ng gano'n? Isang oras kayong nakaupo. Ginagayong-gayon lang kayo ng teleserye. Ikatlo, ang sabi nito, paghahangad ng kaalaman at pangaral, desire, ito'y scientific, mga kapatid, ito'y scientific. Desire for information and advice. Can you get those here? Ako, minaobserbahan pa ako. Yung mga taong mahilig maganyan sa iglesia ko, at saka sa mga kaibigan, mga nakikita ko, very emotional. Matampuhin, o kaya sensitive, o kaya pag nakiusap sa iyo, Pastor, bakit hindi natin gawin ito? Ako naman, si uto-uto din, kung anong nangyari. O di habang nag-uusap kami, wala namang kwenta ang sinasabi nito. Tinanong ko yung asawa, nanonood ba yun ng soap opera? Ay, naku, Pastor. Addicted. Sige. Saka na yan, suggestion na yan. Next time. Alam niyo yung mga ganon, mga kapatid, hindi niyo nakikita yung inyong mga anak nanonood sa inyo. Kung yun ay mga 1 month na habang kayo ay walang ginagawa, kayo inatapilok ay wala kayong magawa. Pero kung yun na lagi ang ginagawa, mga kapatid, may God bless you. Ikalawa, ako'y may pananagutan sa pag-aaruga sa aking mga anak. Ating ulitin. Ako ay may pananagutan sa pag-aaruga sa aking mga anak. Responsibility. Ang una kong word ay accountability. Ang sunod kong salita ay responsibility. Efeso Kapitulo 6, talatang 4. Ano ang payo sa mga ama? Ama? Do not provoke your children to anger, but yun lang ang nagustuhan ninyo, yung provoke. Huwag ninyong imumungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyo silang tuturuan sa aral ng Diyos. Sa Panginoon. Yun ang gusto ko lahat. Sa Panginoon. Train them, nurture them in the Lord. Kaya pag sinagot kayo ng inyong mga anak, Tay, I don't like that. Anong I don't like that? Sinabi ko na May mga batas tayo, may mga utos tayo, mga kapatid, na hindi linya sa Panginoon. Kaya be responsible.
When you say a command to them, make sure the Lord backs you up. Inyong siguraduhin na ang inyong turo at aral ay galing sa Panginoon. Turuan mo ang bata. Saan po? Tingnan niya kung tama ang sagot ng taga-Hinsdale. Uy, sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya ano po? Hindi niya hihiwalayan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kung tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Gusto ko ito mga kapatid. Pangatlo. Ano yung una? Ako'y magbibigay sulit sa Panginoon. Ikalawa, ako'y may pananagutan sa pag-aaruga sa aking mga anak. Huwag niyong ibibigay sa ibang tao ang pag-care sa inyong mga anak. Mga lolo at lola, okay may sabihin sa inyo. Kaya tayo nagkakagulo sa Amerika. Hindi yun ang pagkakapagpalaki sa iyo. Ba't ganyan ka sa mga anak mo? Di ba? Pangkaraniwan di ba? Alam mo ba nung bata ka, ganito ang ginagawa ko sa iyo? Bakit ganyan ka? Pinahayaan mo lang yung mga anak mo. Di ba? Ganun ang ating iniisip. Mga kapatid, sabi ko sa aking mga anak, sa akin sa mga bata, you cannot change your parents. But you can change the way they train you when you become parents. Huwag niyo nang baguhin ang inyong mga anak na may anak na. Huli na. Ipanalangin nyo lang. Makakagulo lang kayo. At saka tandaan ninyo, pag nasa Amerika na kayo, hindi na kayo. Kapisa na lang kayo. Hindi ko naman masabing hindi na kayo magulang, kundi kayo ay, tandaan nyo, kay petition, kay piday pa uwi ulit. Gusto ko lang magkaroon kayo ng kaligayahan na naglilingkod sa Panginoon. Kayo'y galing Pilipinas, kayo nasa ibang culture. Alam ko, biblical ang culture natin, pero gusto kong maging masaya kayo, mga kapatid. Hindi yung nasa kapilya kayo, pero hindi kayo masaya kasi alam ninyo, yung mga apo ninyo doon, yun, kahit sa kapilya, katabi na naman yung girlfriend, naghihipuan na naman. Ano yung mga kapatid, yung mga ganon? Ipanalangin muna ninyo bago kayo magbikas ng salita. Kaya kayo nakakasira Sabi niyo, Panginoon, hipuin. Ipanalangin ninyo. Alam niyo mga kapatid, kaya ako nasasabi sa inyo, may mga anak din akong dalagat binata. At my wife would tell me na yan ang aming pinagkakasundo ang gawin. Ako'y may pakikiusap dito sa huwaran na panunularan. Role modeling. Hindi pa huli para sa kay Emerson, kay Jing at sa mga bagong kasal. Ikaw ba nag-asawa na? Baka meron pa dito ang gusto mag-asawa. Role modeling ang pinag-uusapan mga kapatid. Yan ang mentoring discipleship. Alam mo, may kasabihan ang katutunan sa Pilipinas. Ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Ulitin ko. Ang masamang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Kaya kung gusto ninyo na ang inyong anak ay maihubog na binabautismuhan ng banal na Espiritu at niyahanda sa langit, simulan ninyo. Ngayon, tayo mga Pilipino, may pakikiusap ako sa inyo. Ang ipakikiusap ko sa inyo ay itong aking nakita sa Review and Herald. Ang tahanang Kristiyano ay kailangan maging paaralang pangsanay kung saan ang mga anak ay nagtatapos sa mataas na paaralan ng palasyo ng Diyos. Palaces of God. Ang pagmumura, scolding. Masyadong malakas na pag-uutos. Loud voice commands. O mga pagbabanta, threatenings. Kailanman ay hindi dapat marinig. Hindi pa ang gandang payo? Alam niyo yung mataas na, yung malakas na pag-uutos? Nakakagulantang sa bata yun. At saka ang bata, sa halip na sumunod ng dahilan sa pag-ibig at relationship, fear. Pero pag tatlo lang utos, at tayo pang ilabas yung basura, medyo tatas-tas na konti. Baka naman kayo'y bingirin, kaya naman kayo'y malakas ang boses. Lalapit-lapitan na ninyo. Utoy, narinig mo kayo sinabi ko, yung basura. Ako nga pala, basura nga pala, no? Lalabas yung basura. Narinig mo sinabi ka, basura! Kailangang panatilihin ng mga magulang kapaligiran ng tahanan, dalisay, at nahahalimuyakan. Ang ganda. Nahahalimuyakan ng mga hiligay noon, sibuan ng mga salita. Yung mga ilong kung pananalitaan ninyo. Di ba? Ang ganda. Halimuyak ng salita na may magiliw na damdamin ng habag at pag-ibig. Anak,
papaluin na kita. Ilang beses kong sinabi sa iyo, ha? May pag-ibig at habag. Gusto ko sana naging maayos kang ina. Alam niyo mga kapatid, hindi pa tayo nakakakilalang mabuti. Pero ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon sa aking asawa. Pag may mission trip kami, minsan hindi kasama ang asawa ko, yung anak ko, 12 years old, 11, 12, 13, siya nag-aasikaso ng aking mga pagpupulong. Pag may event, ang magulang, mga kapatid, ay role model. Dapat nating aminin. O ngayon, i-role model natin ang mga kagalingan ng ating kultura. Ayan na, papasok na tayo dyan. Ano ang naisip ko sa karanasan ko? Maigting na pagkasamahang pangsambahayan. Close family ties. Di ba? Alam niyo, nag-mission trip kami every other year. Ang aking purpose, ma-expose ang aking mga kabataan sa culture natin at yung matatanda rin, matuto sila ng evangelism sa Philippines. Yung magdadalaw ka, pupunta ka sa bahay, mainit, pakikinggan nila ako para magpa-oo. Alam niyo naman sabi ng pa-oo. Pagpapabautismo, ng kanilang makita kung paano ginagawa. Alam niyo, sabi ng isang kabataan nang dumating, "Hey, so Jonathan, how are you? You've been to Philippines?" "Yeah, you know, Pastor, I've never known that I have so many uncles and aunties in the Philippines." Ay kasi lahat ng tao, pinakilala auntie. Si auntie, si uncle. Dalawang church ang pinuntahan. Si uncle, si auntie, si auntie. "Pastor, I don't know that I have so many uncles and aunties in the Philippines." Sabi ko, no, those are not your biological uncles and aunties. You call it close family ties. Whoever is within alam mo yun naman ang ibig kong sabihin, ha? Naplat yung tricycle, nakikain sa inyo, o kayo nakipara, tilyo na ang tawag, di ba? Kuya, ate, huwag ninyong aalisin yan, napakaganda niyan. Mataas na paggalang sa mga nakatatanda. Yan ang wala sa Amerika. Pastor, na taon ako pastor sa Amerikano. Iba kaya sa atin. Bago pumunta sa Amerika, sabi sa akin ng South Central, magtayo ka ng iglesia sa UP Los Baños. Australian, galing sa AUP, dinala ko doon. Revelation Seminar. Yung matanda, may dalang kahon. Revelation Seminar materials. Salubong agad ako. Let me help you. No. Come on, let me help. No. I'm not old. Hindi raw siya matanda. Ayun ang pag-iingatan ninyo. Baka mamaya ay makakita nga kayo ng tao dito, I wanna help. Sabi ko doon sa aking presidente, I will drive. What? I cannot drive? I didn't say that. I said, I will drive. No! I can drive. Yun ang inyong iingatan. Ha? Tayo ay mataas ang paggilang sa matatanda, pero dito pala sa ating kultura, alam nyo naman, huwag kayong mga ngahas na basta-basta. Kaya sabihin ninyo, kayong mga lolo at lola, napakatamad naman yung apo ko. Kung hindi uutusan, hindi gagawa. Ay kasi yung mga yan, ay na-expose sa eskwelahan na huwag kang basta-basta magpipresenta. Hindi yung tamad. Yun ay naghihintay ng pakiusap o utos. Kaya din na tayo Filipino Day, kayo magkakasundo pag-uwi ng inyong apo. Ikatlo, magiliw na pagtanggap, hospitality. Ako'y may problema dito. Nang kaunti. Bakit ko sinabi itong problema? Ang ibig sabihin ng magiliw na pagtanggap ay hospitality. Pag ako'y nauwi sa Pilipinas, hindi ko na alam kung ngayon ang hospitality. Di ba? Pagpunta mo sa airport, manong, kuya, ako na yan, kuya. Ayoko na may stop. Papa, ito mga Pilipino. Kuya, kabigat naman eh. Kuya, kabigat. Ikinasal yan si Emerson, tsaka yan si Jane. Manila Hotel. Parada ako doon. Nag-drive ako, parada ako. Uy, here, dito. Salamat. Pagbalik ko, nakabantay ako dyan. Ano ibig sabihin nun? Kuya naman eh. Alam nyo, hindi ako nagbigay. Sama ng tingin. Kuripot. Harrison Plaza. Pumunta kayo sa Harrison Plaza. Nakakita kayo ng paradahan. Agad yung nakadilaw, hindi ba? Hindi naalis, hanggang di nakakahingi. Di ba? Hindi ko na ngayon maintindihan kung ilang hospitality. Marahil dala ng kahirapan ng ating mga kababayan.
Ang sabi ng aking kamiyembro, Pastor, isipin mo na lang yan na tip. Sabi, nagtitip ba tayo sa Amerika? I mean, sa restaurant, we do tip. But when someone helps you on airports, you know, diyan sa Jewel ba, pag may tumulong sa'yo, ibigay ka ng tip, bawal yun. Ewan ko sa amin doon, pag nagbigay ka sa State of Brothers ng tip, you're not supposed to. Pero, ang aking ibig sabihin, panatilihin pa rin natin sa ating isipan, sa ating diwa, ang pagiging hospitable. Ika-4, katapatan, ito naman. Katapatan sa tungkulin. Faithfulness in duties. Ako'y asawang lalaki, I will do my duty. Ako'y asawang babae, I will do my duty. Sino may sabing under ako? Ilang gata nga? Ilang gatang? No? Ilang gatang ang isa? Mag-sign ka! Ilang gatang? Alam niyo yung gatang? How many cups? We are faithful to duty. Ang sabi naman ng isa kong miyembro, Pastor, ayaw ko lang ng war, kaya ako'y sumusunod. Okay na rin, pero ilagay mo sa isip mo, tapat ka. Alam mo yung salitang tapat sa Pilipino, napakayaman. Kahit pagbalik ta rin mo, tapat pa rin yan. Hindi nga, walang biro. Nakita nyo na ba yan? Ha? Kahit saan nyo padaanin, tapat pa rin. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa inyong divorce. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyong paghihiwalay. Tulungan kayo ng mahal ng Panginoon. Alam mo ang ayaw ko sa isa pa sa soap opera, sinasanay kayo sa extended family, sinasanay kayo sa multi-family arrangement. Yun naman ang gusto ng soap opera eh. Gusto kong masanay kayo na magpalaki ng inyong anak, parilin sa inyong sambahayan, sa inyong kapaligiran. Sabi ko, anak, do you understand? We are Americans, but we are Filipinos, but our culture is Bible. I don't believe in 18-year-old independence. Wala yan sa Biblia. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Diyos kay Adam, at iiwan mo ang iyong ama, at makikipisan ka sa iyong asawa. Ang objective ng Biblia, magkaroon ka ng independence. Hindi ka dependent sa ibang tao ng influence. Kaya ang role ng magulang, palakin mo ang iyong mga anak na tamang husband at tamang wife. Pero, hindi mo sila dapat na ini-influensyahan pa, dapat na train mo na sila. Kaya pag 18 years old, mga kapatid, yun ay Amerika lang yan. Pero ang nasa Biblia, hanggat hindi nag-aasawa, nasa ilalim ng inyong pananagutan. Ang masarap naman sa Pilipino, may apo na, nakapisan pa. Okay lang yon. Basta ang impluensya ninyo, huwag ninyong i-assert sa inyong manugang at sa inyong anak. Ano? Kung sakaling nadulas ang similya. Minsan nagkakaganon eh. Nagkaanak kasi nakawala ng kaunti. Kung bakit yung mga anak na nauna ay mas magaganda. Role. Ano yung at iba pa? Okay, wala na tayong time. Mag-isip kayo, yung at iba pa. Pero yun ang nakita ko lang ng mga bagay na dapat nating i-role model. Ito ang last ko. I-role model ang mga katotohanan ng Seventh-day Adventist. Number 1, I thank the Lord for my parents. Ang aking pangingili ng Sabbath ay masasabi kong I'm satisfied. Alam ko ang Diyos ang humahatol sa akin, pero alam ng Diyos na ang aking Sabbath keeping. Lord, huwag sana akong makasakit ng araw ng Sabado. Di ba? Kayo naman Lord, katatapos ko sa ospital ng Biyernes, may nursing home pa ako sa Sabado. Ako bahala ka na sa akin. Baka naman pwedeng huwag ka na muna mag-nursing home ng Sabado. Dumalo ka na. Sapagkat sa mga pagdalong kagaya nito, diyan kayo na-nurture. Mag-iingat kayo, Sabadong Sabat. Masanay na kayo ng pagkasalita ng Saturday Sabbath. Sapagkat may ibang Christian religion na naniniwala sa Sabbath pero hindi Saturday. So pangingilin ng Sabadong Sabat. Ikalawa, pagdalo. Ang pagdalo ay isang bagay na nasa Biblia. Ano ang talata? Hebrews 7:25? 10:25. Ano nga sa Tagalog yun? Sinong makakapag recite kahit sa Cebuan? Kaya sa Panginoon, isang oras na tayo, 2 talata lang binuksan natin sa Biblia.
Pero alam na alam ang oras ng Korea. Ano nga ang oras yung All My Children? Ano nga ang oras yung hospital? 11:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Number 3, pag-iikapo. Yan ang magandang ipamana natin sa ating mga anak. Pag-iikapo. Ika-4, malusog na pamumuhay. Hindi ko sinasabing malaki. Kaya magalit sa akin. Ang sinasabi ko'y malusog na pamumuhay. Marahil kayo nga ay malaki, pero malusog. Marahil kayo nga ay payat, na parang hindi tsurang sakitin, pero hindi naman healthy ang ating pamumuhay. Pero pinalaki tayo sa malunggay. Pinalaki tayo sa kangkong. Bakit natuto kayong kumain ng corned beef sa Amerika? Ang mura. Sinasabi ko sa inyo ay yung ina ko, pumalaw sa bahay namin, naku anak, anong nangyari? Ba't wala kang ulam? Ay bakit kangkong lang ang iyong tingin kay Beth? O akala pinabayaan ko ng asawa ko. Kasi gustong-gusto ko yung kanin na brown at saka talbos ng kamote. Ay ang alam ng ina ko, kinakailangang may sinuam na itlog, kinakailangang may guto, kinakailangang may bulalo. Magka-partner yun eh. At saka medical. At saka kurtal. Magkakasama yan. Kaya malusog na pamumuhay, mga kapatid, nasa Amerika ang ikakahaba ng buhay. Pero nasa Amerika rin ang ikakaigsi. Kaya yung simplicity of life na ating natutunan doon, dali natin dito sa ating bansa at ipamulat sa ating mga anak. Ang pagmamahal sa ating mga anak ay hindi yung pagluluto ng mga rich in fat. O hindi ako nurse, hindi ako nutritionist, pero ito na naranasan ko lang ito, mga kapatid, sa akin nakikita. Kawalang rangya sa buhay. Ang ibig sabihin ng walang karangya sa buhay, yung simplicity in life. Sunod, pag-worship ng sambahayan. Hindi ko na itutuloy ito, mga kapatid. Alam nyo na ito. Sino sa inyo nga nagwo-worship pa? Salamat. Thank you. May malakas ang loob na tumaas ang kamay. Sino sa inyo ang hindi na nagwo-worship? Sabi nung Value Genesis sa last year, at least once a week na meaningful worship ay okay na. See? Kaganda sa atin. Umaga. Si Brother Pastor sa Lipa, umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Si Brother Pastor sa Lipa, nasa ng mga anak? Nasa mga gawain. Ang ganda ng takbo. Baka naman sabihin nyo, yung kapitbahay ko, yung iglesia ko, 3 beses nga, balas yung anak. Hindi naman yun ang ating ibig sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, maganda na yung may punla. Hindi ba? And remember, accountable kayo responsible. Pag-worship. At pagkatapos, ay paghihikayat ng kaluluwa. Titigil na ako dito, mga kapatid. Naniwala naman kayo. Paghihikayat ng kaluluwa. Kayo nasa Amerika, gusto kong malaman ninyo na ang mission ninyo na tinanggap sa Pilipinas, mission pa rin ninyo dito. The faith that you do not share, someone said this, you cannot keep, it will die in you. Ang pananampalataya, pag hindi nyo yan ibinahagi, hindi nyo yan maiingatan. Mamamatay yan, kasama ninyo. I like that. Kaya may tuturo ko sa inyo ng 4 na bagay. Know about Christ. Kung kayo ay nagpapasalamat na, alam mo, hindi ko ito natutunan sa Pilipinas. Dito ko lang ito natutunan ng tungkol kay Christ. Na salvation is by faith alone, not by keeping the commandments. Praise the Lord. Na ang pagkapakabanal pala ay hindi pagkatapos ng faith ay tama na, kundi merong obedience. Praise the Lord, natutunan ninyo ito. Number 2, gusto ko namang ma-experience nyo yun. Hindi lamang basta knowledge, na na-experience nyo si Christ, kagaya ng mga narinig ko dito kanina. At pangatlo, i-share naman si Christ sa iba. At pag na-share si Christ sa iba, ini-invite nyo siya sa inyong household of faith. Kung ito'y Seventh-day Adventist, Seventh-day Adventist. Kaya kung meron sa inyong hindi baptized sa Seventh-day Adventist Church, at kayo'y naiimbitahan sa isang Seventh-day Adventist congregation, sapagkat ang Seventh-day Adventist ay naniniwala
na kanyang tungkulin, na kilalanin si Kristo, maranasan si Kristo, ibahagi si Kristo, at anyayahan ang mga tao kay Kristo. Di ba mga kapatid? Ay, nawala na ang imik. Pagdating na sa evangelism, yes, kaya may suggest ako sa inyong siyam. Ito ay ginawa, playing the piano over the phone. Matanda siya. Can I play piano for you? Oh, sure. God bless you. Truck distribution, door to door. Okay pa ito mga kapatid. Huwag niyo itong sasabihin na obsolete. Alam ba ninyo na ang iglesia sa Malibu ay nandahilan sa babaeng ito na taga Jamaica sa pagbibigay lamang ng pulyeto. At ngayon ay meron tayong iglesia sa Malibu. Launch witnessing. Yung mother ko, inihahanap ko ng lugar na kung saan nandun na matatanda. Sinurvey naming magkapatid. Pagpasok namin doon sa lounge, nakakita ako ng matanda. In-interview ko. Sabi niya, tinanong ko sa kanya sa Tagalog, kumusta naman ang pagtira niyo dito? Ay, napakaganda. Upo kayo, upo. Di upo kami. Kumusta naman ang inyong dito, ang trato sa inyo ng mga administrador? Maganda, maganda. Tumayo siya. By the way, have you accepted Christ as your Savior? Opo. Pastor, tinanong? Matandang babae, balo. Walang kaalam-alam sa alam ko na at 70 Adventist, tumayo. By the way, tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas? Tapos kayong matatanda, magreklamo kayo, wala akong magawa sa Amerika. Meron kayong magagawa, mga kapatid. Merong isang balo kaming alam. Alam namin, Brother Asing, sa Loma Linda, namatay ang kanyang asawang babae. Tuwing Sabado, nasa Montecito, nagbibigay ng pulyeto. Alam niya, naranasan niya mamatayan ng kasangbahay. Yun ang kanyang ginagawang witnessing. Meron akong alam, sa may San Diego County, Pilipino. Pupunta siya sa restaurant. Doon sa restaurant ng Asian. Pag nakakita siya ng mga naghahalo-halo at maraming tinatanong, ano bang meron diyan tayo? Ay, birthday ni Inay. Uy, happy birthday, Inay. By the way, baka gusto ninyong mag-celebrate kami. Kami Pilipino rin na may ibang grupo, gusto ninyong mag-celebrate tayo ng birthday, tayong lahat, sama-sama. Oh, sige! Ay, di niyaya naman ng Adventistang grupo, sa kanyang grupo, at nagawa din ng party. Ay merong isang gaganyan-ganyan. Sabi niya, gusto niyo mag-lecture tayo ng health? Yun na ang simula, mga kapatid. There's no excuse. You can do a lot of things. Business card with Bible verses. Ito, maganda ito, gift card on cash. Free gallons of gasoline if you will give me 10 minutes to tell you what happened to me when I met Jesus. Nangyari ito, mga kapatid. Sa mahal ng gasolina dito. Pwede ito. Ay, tututuhanin lang ninyo ito. Magbibigay nga kayo ng coupon. Alam niyo, ang ginawa ko doon sa aking iglesia, ginurupo ko. Yung taga Hinsdale sa kaliwa, Hinsdale sa kanan, nilolocalize ko sa inyo. Ang sabi ko, pwede bang magkaroon tayo ng home Bible study? Lahat ng miyembrong taga roon, dyan, magba-Bible study sa bahay mo. Ito naman sa kabila, magba-Bible study sa bahay mo. Ang iimbitahan mo lamang 100 bahay sa paligid mo. Subukan ninyo, mga kapatid. Ako ay Pilipino, ang dila ko ay Pilipino. Sa tulong ng Panginoon, 2 beses akong nangaral sa hotel sa Moreno Valley. Nilaksan ko ang loob ko. Ang tao ron, mga Meksikano, ang tao ron, mga Amerikano, Pilipit ang dila ko. Ano ba? 60 nights. Kumuha ako ng hotel. Nag-evangelistic meeting ako. Ay kasi galing akong South Central eh. Gusto kong mangaral. Nabinya. Mga kapatid, pag kami nagpupunta sa Pilipinas, mission trip, ang nabibinyagan doon, 127, 240, ang nabinyagan ko sa Moreno Valley, isa. Ang flyer ko, 40,000. Pinamahagi. Ang gastos namin, 15,000. Isa ang nabinyagan. Sabi ko, hindi pwede ito. Gawa uli, after 2 years. Minabinyagan, 2. Namatay pa yung isa pagkatapos ng ilang buwan. Pero namatay ng nabautismuhan. Di ba? Subukan ninyo mga kapatid. Hindi excuse na, mahirap mangaral sa Amerika. I-role model natin, mga kapatid. Ito, gusto ko ito. May convocation sa Toronto. Nag-testimony yung isang taga-Kitchener. Totoo ito, Kitchener. Isang city sa Ontario area. Alam niyo, meron siyang talong, Ilocano. Talong at ampalaya, nag-grow sa kanyang backyard, ibinigay niya sa kanyang neighbor. Noong convocation, kasama niya.
nabautismuhan. At sabi niya, Lord, salamat po ng dahilan sa talong at sa ampalaya ay nabautismuhan. Mga kapatid, di ba? Nakakatawa, pero ginagamit ng Panginoon. Kaya ang tawag ko ay talong and ampalaya connection. Ang tanong ko sa inyo ito, ano ang ipinagpupuri ninyo sa Panginoon bilang Pilipino? Ano? What are you proud of to the Lord in being a Filipino in America? Have you lost your identity? Nawala ba ang inyong kasarinlan bilang Pilipino? Ano ang inyo bang pinapanatili ang mga kinagisngang kagalingan o tinatawag kong traditional values o virtues? Inyo bang patuloy na pinaniningas ang ningas ng katotohanan na tinanggap ninyo sa Pilipinas? Meron tayong awit, ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Alam niyo yan? Ako ay Pilipino, ang dugo'y, alam ko nasa sa isipin niyo, si Dolphy, hindi si Dolphy yan. Ang dugo'y maharlika. You know, pag ako'y sa sarili kong pagkanta, minsan Pilipino nga pala, I like that song. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso, adhikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan. Ano sunod? Di ba? When you sing that, you become patriotic. Pero may sabihin ako sa inyo, hindi yan ang plano ng Diyos sa inyo. Hindi lang Pilipinas ang pagdadalhan sa inyo. Alam niyo sa atin, dalhin niyo naman kami sa Amerika. Sabi ko, Brad, gusto kong malaman mo, there is no heaven on earth. Walang langit sa lupa. Mga Pilipinas, mga Amerika, pag hindi ka handa sa Panginoon, walang kwenta ang mga lugar na yan. Alam niyo ang panukala ng Panginoon sa atin? Filipos 3:20. Dadapwat ating basahing sama-sama. Dadapwat tayo ay mga mamamayan ng langit kung saan tumatahan ang Panginoong Jesucristo at tayo'y buong pananabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik bilang ating tagapagligtas. Ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay langit! Tayo'y taga-ibang lupa. Sa lupang ito, tayo'y pangsamantala lamang at ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo ay Pilipino. Ang ating lahi ay pagkapalang galing sa may kapal. Dapat gusto kong ibigay sa inyo ang mabuting balita. Tayo ay Pilipino, ang dugo'y maharlika, bandaroon pa, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Pedro 2:9, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. At ang sabi ng talatay, upang inyong ipahayag ang karangalan, hindi lamang Filipino values, kundi ang mga value ng Panginoon hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Pagpalain kayo ng Panginoon.